Opo. Wala yata, I don't think so. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon pinagdiriwang natin ang pagbabagong anyo ni Jesus o ang Transfiguration. Ito po ay nangyari mga ilang araw bago namatay si Jesus sa krus. Pinapakita ng Transfiguration kung ano ang mangyayari kay Jesus pagkatapos na siya ay mamatay. At ang kanyang buhay ay hindi magtatapos po sa krus, kundi sa pagbabagong anyo na mangyayari sa linggo ng muling pagkabuhay niya. At nakita natin sa Ebanghelyo na kasama niya si Pedro, si Juan at si Santiago at nagbagong anyo siya. Pumuti ang kanyang buong katawan, ang kanyang katauhan sapagkat ito ang kaluwalhatian na ibibigay sa kanya ng kanyang ama. At mula doon ay narinig natin ang tinig ng ama na parang nagko-confirm sa mangyayari sa kanya sa krus at pati na rin sa muling pagkabuhay. Ano po ito sa atin na Transfiguration ni Jesus? Nangyari po ito tuwing tayo nagdiriwang ng banal na misa sa Eucharistia, kung saan ang ostya ay nagiging kanyang katawan at ang alak ay nagiging kanyang dugo. At hindi lang dito sa Eucharistia po, kundi sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kung tayo nagdadasal, nagbabagong anyo tayo. At ang pinakahuli ay pagdating ng kaganapan ng panahon, pagkatapos na tayo ay mamatay dito sa lupa, ang sabi ni San Pablo, bibigyan tayo ng Panginoon ng panibagong katawan o tinatawag nating spiritual or mystified body. At lahat yan ay nangyari kay Jesus at mangyayari din sa atin. Tayo ang kanyang mga tagasunod. Kaya napaka-importante po ng araw na ito sapagkat ang pagbabagong anyo ni Jesus ay isang napaka-masaya at mahalagang pangyayari hindi lang kay Jesus kundi sa ating lahat. Tuwing tayo nagsisimba, kinakailangan talaga po tayong magkomunyon sapagkat doon ay nagbabagong anyo tayo. Hindi man natin nafe-feel ito kasi ito rin po yung katawan natin, pero sa kalooban natin ay mayroong pagbabagong nangyayari. Ang tawag natin dito po ay spiritual transformation or transfiguration. Now you know, dahil kapag deboto, dapat nasa Reynolds.